Age to Age Confessions. Hindi na raw po alam ng ating kapatid na si Belle ang gagawin sa mister niyang si John. Papaano ba naman? Bukod sa pagiging mama's boy ay nadiskubre pa nitong si Belle na may iba pa raw na babae, si John. Pinalampas na nga raw po ni Belle na kahit na kasal pa sila nitong si John ay hindi raw sa kanya issue yung pagiging mama's boy o yung masyado nakabase o masyadong madikit pa rin sa kanyang ina. Itong si John, pinalampas niya na yon. Pero ibang usapan na raw kung meron siyang madidiskubre na ibang babae, iba pang mga babae, mga more than one? Aba, ang kanyang mister. Ang pakiramdam nga po ni Belle tuloy ay kahit sino na lang daw yata papatulan ng kanyang magaling na mister para lang mapatid ang kanyang pagkauhaw sa laman. Ay nako, kausapin na nga po natin 27 years old Belle ng Hermosa, Bataan. Magandang tanghali sa iyo, Belle. Hello po, good afternoon. Okay, ilang taon na kayong kasal nitong si John? Ano po, mula 2023, so like magte 3 years na po this year. Okay. Saglit lang po kami. Oo. Saglit lang. Sabi, may bibili. Mainit na kasi ngayon, may bumibili yatang yelo. Ano ba yan? Okay. Meron na ba kayong anak, Belle? Meron po, 3 years old po na babae. Isa lang naman si baby. Opo, isa lang po. Oo, nung bang mag-boyfriend pa lang kayo, mag-girlfriend pa lang nitong si John, ay nakikita mo na talagang may pagkamamas boy siya? Ano po, family-oriented po siya, pero hindi ko yun nakita as red flag. Mhm. Para sa akin, parang maganda na family-oriented, pero ano na pala yun, parang pinapakita na pala sa akin yung magiging ugali niya sa future. Okay. Papaano ba yung sinasabi mo na nakita mo na akala mo green flag, yung pala red flag na dapat ay binigyan mo ng atensyon noon? Papaano ba yung kanyang pagiging malapit? Kasi ako maganda rin naman na malapit sa mga magulang, sa mga kapatid, yung makakarelasyon mo. Hindi yung may kanya-kanya silang may kanya-kanyang buhay o walang pakialam. 'Di ba maganda rin 'yon? Sige nga, papaano yung nakita mo noon? Ano po, nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang po kami, lahat ng decision niya naka-relay siya sa mama niya. Parang pag may gagawin po siya, sabi niya, sige, tanong ko kay mama ko. Lahat na lang kay mama niya. Parang di siya makapag-decide pag hindi niya sinasabi sa mama niya. Tapos kung anong sabihin ni mama niya, yun yung gagawin niya. Okay. Yan nung mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang kayo. Opo. Oo. Oo, yun po. Okay. Sino ba ang nagtataguyod kasi sa kanila nung binata pa itong si John? Baka si nanay rin naman kasi talaga. Nung po, kasi si mama nila, bali yung papa kasi nila hindi din ganun magtrabaho. So si mama nila yung talaga ang nagbuhay sa kanilang magkakapatid. Mhm. Kaya tingin ko sobrang taas ng tingin niya kay mama niya talaga. Yes. So, pero syempre, iba naman yung meron ka lang respeto at pasintabi sa mga magulang. At iba rin naman yung masyado ka nang nakadepende. Lumaki ka na, meron ka ng, yan nga, nagka-jowa ka na, nag-asawa ka na, nakasandal ka pa rin sa mga magulang. That's being dependent. 'Di ba? Oo, o nakasandig pa rin. Ganun. Nung nag-asawa, inakala mo na mag-iiba yun, pero hindi pala. Yes, opo. Akala ko maganda pala yun. Hindi pala. Oo. Iba pala yun. Yes, ang sweet tignan nung binata pa siya. Kasi may respeto sa magulang Pero nitong naging mag-asawa na kayo, syempre may mga bagay na kayong dalawa ang magdidesisyon. Bigyan mo nga ako ng mga example. Ano ba yung sa tingin mo parang sobra naman na ang pagiging dependent mo sa desisyon sa nanay mo, pagiging mama's boy mo?
Ano po, halimbawa yung sa kasal po namin, Mm. ang gusto ko po kasi, after ko manganak, doon na lang po maikasal kami. Kasi syempre para prepared kaming dalawa, Mm. tapos okay na yung katawan ko. Si mama niya po, gusto niya, ikasal na kami agad-agaran. Tapos, sinabi ko po yung sa asawa ko, uy, gusto ni mama mo na ikasal tayo agad. Pwede ba na sabihin mo sa kanya, kahit after na lang? Mm. Sabi niya, ano, kung ano daw yung gusto ni mama niya, parang i-respect daw natin kasi daw, yung sa religion kasi nila, kailangan niya daw makapagbalik dun sa church nila. Mm. Pero para doon, kailangan kasal kami. So, sinunod namin yun. Mhm. Doon sa parting yun na nagpakasal muna kayo, pero sabi mo nga gusto mo lang mag-prepare pa financially, kaya gusto mong unahin yung panganganak bago yung Opo. pagpapakasal. Pati Oo. po yung sa katawan ko po. Oo. Kasi, Pero wala ka namang doubt na ikaw ay ikakasal kay John nung panahon na yun. wala po. Gusto Wala ko po naman. talaga siyang pakasalan nun. Wala po talaga. Okay. Doon sa parting 'yon, medyo pabor naman ako sa naging desisyon at sa pagtulak ni nanay na ay hindi maganda yung may blessing kayo bago kayo nagsama. Ano pa nung sa loob na, sige na ikasal na kayo, sa loob ng pagsasama ninyo, pati ba pagbili nyo ng mga Frigidaire, ng mga refrigerator, mga kailangan ninyo, halimbawa, ipinagpapaalam muna, may approval ni mama? Ano, yung mga gamit-gamit po, wala naman. Pero pag, sa anak namin, Ayan na. parang lahat na lang tatanong kay mama niya. Mm. Eh, sabi ni mama, wag daw ganyan. Sabi ni mama, parang napapakialaman din po ako sa kung paano ko palakihin yung anak ko. Sa pag-aalaga doon sa bata. Pero kayo ba Opo. ay maayos naman ang communication nyo ni mother-in-law? Opo, pero parang may pagka-bipolar kasi yung ano ko yung biyanan ko Parang may times na okay siya kausap, minsan siya, isnabera. May times na iniisnaban niya ako. Oo, baka meron ding pinagkakaabalahan pa sa buhay. Baka nga Oo. po, o baka dahil na may edad na, moody na siya. Yan, moody. Ayan let's stick to moody. Kasi wag natin basta gamitin yung term na bipolar lalo na kung hindi naman Kaya siya na anong tawag mo rito, na check na meron pala siyang ganoong Na-diagnose. depresya o na-diagnose, hindi naman, 'di ba? O moody. Ayan, medyo nagkakaedad na rin. Pero ang ibig sabihin ko rito, sa pag-aalaga ng bata, feeling mo ba na pakikialaman ka o hindi naman? Not directly. Di naman po direkta. Pero ayun nga lang, siyempre nagko-comment siya. Which is, lang ako, open naman ako sa comments ng biyanan ko. Yeah. Wala naman ako, kiniiso nga yan Oo. So ano mga sinasabi niya Yes, oo. Syempre, naging magulang din naman. Kahit papaano, pakikinggan natin. But not necessarily na parang inuutusan ka. Hindi naman, dumating sa punto na yon. Hindi naman. Talagang ito Hindi lang si naman John. po. Talagang si John lang yung nagpapalala ng sitwasyon na konting ganito. Ay, tama po ba yung ginagawa ng asawa ko? Yan, yung mga ganyan, humihingi ng approval sa nanay. Doon sa parting yun, parang okay lang rin naman. Nga lang, kapag ka naman okay, 'di ba? Kapag syempre ikaw ay meron din naman nanay, meron din magulang na nagpapayo sa kung paano aalagaan ng bata. Doon ba sa parting yun, kaya ka medyo na-offend na rin kay John? Opo. Pero ang pinaka-main talaga namin, main issue namin, sobrang hindi niya kayang iwanan yung mama niya. Gusto ko na magbukod. Siya ayaw niya. Gusto niya na sa... So, ibig sabihin, nandun pa rin kayo sa poder ng nanay niya? Nun po, kasi hiwalay na kami. Napaghiwalay na siya sa akin. Nakipaghiwalay na. Pero teka, may isa pang issue kasi. May isa pang issue. Bukod sa pagiging mama's boy, sabi mo, ng babae. Akala ko isang babae Opo. lang. Bakit Hindi mga? po, marami. Mga ba? Mga babae? Opo. Mga babae. May Ayan. time po kasi pumunta ako ng
umuwi ako sa amin. Hmm. Kasi nag-away kami ng mama niya. Hindi ko kaya yung ugali ng mama niya. So, umuwi po ako sa amin. Nagpalamig lang ako doon bahagya. Tapos, Mhm. nalaman ko, meron siyang kausap na Thailander sa online. Mhm. Ka-video call na pa. Sabi ng hipag ko. Siyempre ako, nainis ako sa kanya. Ba't niya ginagawa yun? Mhm. Nung ala ako sa bahay. Gaano ka ba katagal na wala? Ano lang po, way back, ano pa po yun 2024. So, months lang po ako nawala. Ilang buwan? Siguro sa Kasi matagal yan. mga Ano? mga ano po, 3 months. Yan, 3 months. Matagal-tagal yun. Within 3 months. Oo. Within 3 months, nalaman ko na may ano siya, may ka-video call. Tapos ayaw na kami bisitahin. Ayun, yun nga ang itatanong ko. Binibisita ba kayo sa loob ng 3 months na alam niya naman na nagkatampuhan kayo bilang mag-asawa nang dahil sa nagkasagutan kayo nung mother-in-law mo? Walang panunuyo na ginawa naman at pangungumusta itong si John? Wala po. Ang gusto niya, umuwi ako doon sa lugar nila. Tapos ako pa yung mag-sorry sa mama niya. Ako parang naano ko yung sarili ko. Ayoko nang ibaba yung sarili ko ng ganun kababa. Hindi naman ako yung mali talaga. Oo. Pwede ko ba matanong, Bel, ano bang pinag-awayan nyo nung mother-in-law mo? Ano po maintindihan sa mother-in-law ko kasi nung time na yun, kinakausap ko si mother-in-law ko. So ako, kinikwento ko, ganyan. Tapos tinitingnan niya lang ako. Wala siyang kibo, as in, blanco yung mukha niya. Tapos hinayaan niya lang ako na matapos magsalita. Tapos after nun, umalis na lang ako, walang reaction. 2 weeks niyang ginagawa yun sa akin. Before ako parang napuno sa panggaganin niya. Alam mo, na-imagine ko yung mother-in-law mo na walang reaksyon kasi ano nga yung punot dulo? Ano yung pinaka-issue na pinag-uusapan ninyo? Yung kasi, basta kinikwentuhan ko lang siya. Wala pong issue nun. Kinikwentuhan ko lang siya. Kinikwentuhan? Hindi ko maintindihan. Tungkol saan? Yung kwento ko sa kanya about dun sa may, niya, sa friend niya na ina-assist ko. Kasi ina-assist ko dun sa yung nagre-reseller kasi sila. So, ina-assist ko sa pagbebenta. So, kinento ko sa kanya, ma, okay na yung ina-assist ko yung friend mo. Yan, nagbayad sila, ganyan. So, ako, normal conversation, nagtataka ako, bakit ganun lagi yung niya sa akin? Laging blanco Tahimik. yung mukha niya. Oo. Mm. Okay, hindi mo nagustuhan yung pagtrato sa'yo. Pero ano ba, uminit ang ulo mo na pagtaasan mo ng boses ng dahil doon? Hindi po. Ang ginawa ko, sinabi ko sa asawa ko, sabi ko, Daddy, ba't si mama, hindi ko nire-reply sa parang, at alam mo yung parang na-sin-zoned ka. Parang gano'n. Pero magkaharap Pero sa kayo. personal, Oo. magkaharap kami. Pero Oh. na-sin-zone niya ako. Wala siyang reaction na kahit na ano. So sinabi ko sa asawa ko, ito namang asawa ko, kinumpronta yung nanay niya. Ma, bakit mo ini-stab yung asawa ko, ginaganto. Sabi ko, ba't mo naman kinumpronta ng gano'n yung nanay mo? Tapos nagalit na sa akin yung nanay niya. Anong Pati sinabi? kapatid niya. Kasi sabi sa akin, bakit daw, inaakusahan ko daw siya na yung iniisnaban ko daw siya na, inisnaban niya ako. Parang nagalit na agad sa akin. Sabi ko naman sa asawa ko, ba't ka naman ganyan? Hindi ka parang tumempo kung kakausapin mo yung nanay mo. Itempo mo nang wala ako. Oh, yun naman Diba? pala eh. Kahit Tapos- papaano naman pala, inalam nitong si John kung ano yung diferensya. Nalaman mo ba kung ano ang problema ni mother-in-law? Bakit ka binibigyan ng cold shoulder treatment? Hindi po. As in, wala po sinabi. Ang sinasabi lang sa akin lagi ng asawa ko, alam mo naman si mama ko, ganun talaga ugali. Tinatanong ko nga bakit ganun? Hindi ko maintindihan talaga. Tapos yun yan. Okay, so ibig sabihin, sila palang mag-ina ang merong issue. Oo, pero ikaw hindi mo na kayang hindi mo na ba kayang ipaliwanag doon sa mother-in-law mo na ganito po naman talaga yung nangyari? Nagtataka lang ako, tinatanong ko yung anak ninyo. Yung anak ninyo, yung hindi maganda yung salita nung tinanong kayo. 'Di ba? Na bakit hindi nyo ko kinakausap for ilang araw, sabi mo? Oh, Yun ba't nga po, ayaw mong ganun pakiharapan? ginagawa mo.
Tatakot ka? Yun nga po. Ayoko po kasi, ano siya, siya yung tipo ng gusto niya ng away. Ganun siya. Oh, mas Si maigi na mother-in-law na... ko. War freak. ah, Yung pagka-war freak. Kaya dumistansya po ako. Hindi, pero if only to to learn kung ano ba talaga yung nangyari. 'Di ba? At parang galit siya. Di ilabas yung galit. But of course, kailangan naka-assiste sa iyo yung asawa mo para linawin lang. Mm. Ayaw mo na Kaya rin. lang ang ginawa niya po, kuya, nano niya agad. Di ba nga nag-away na nga sila magnanay? Siyempre ako, naipit na ako sa sitwasyon. Tapos yung ginawa ko, sabi ko, muna ako, alis muna ako. Tapos yun nga, umuwi ako muna sa amin. No, 3 months. Wala nun, hindi na ako hinabol ng asawa. No. Hindi na ako hinabol nung nakipag-usap siya sa mga tao, sa Ayan na. mga babae. May mga babae na na nakausap doon sa pangungulila niya sa loob ng 3 buwan na inakala mong susundan ka. Alam mo, meron nakikinig sa atin, sa ating kwentuhan. Kausapin muna natin itong si Lynn ng Surigao del Sur. Lynn! Lynn? Lynn ng Surigao, magandang tanghali sa'yo, Lynn. Yes po, magandang tanghali din po. Oh, Lynn, sa tingin mo ba ay kailangan nitong si Belle na bumalik at humingi ng paliwanag naman at kung kinakailangan na mag-sorry doon sa mother-in-law para maayos itong mga bagay na ito o wala na lang? Ganun na talaga kasi para sa akin parang ang babaw naman, 'di ba? Misunderstanding yung pinag-umpisahan. 'Di ba? Nag-away yung mag-ina nang dahil sa na hindi naman yun yung intention mo. Kumbaga hindi pa ganung kalala yung reklamo mo, nagtanong ka lang. Hindi mo ba dedepensahan yung sarili mo, alamin yung totoo, bakit ganyan ang naging pagtrato sa Lynn, bilang isang babae, ano sa tingin mo? Ano po, pagka ganun, yung makipag-ayos po siya, yung humingi po siya ng tawad doon sa mother-in-law niya po kasi dapat po kasi yung nanay po, yung kailangan po talaga natin yan irespeto sa lahat ng Papaano raw yun? May pagka-war freak daw. Ha, Lynn? May pagka-war freak si mother-in-law. Mother-in-law po. Intindihin na lang po siya kasi kasal po ba? Kasal? po ba siya? Kasal. Pagka ganun po, intindihin na lang po na kasi mother-in-law po niya. Mas hahabaan na lang yung pasensya. Kung hindi na po niya kaya, yung kumbaga dumistansya na lang po siya, gano'n. At least nag-effort ka na alamin kung ano bang malala na nangyari. Okay. Sige, Lynn, maraming salamat. Ay. Yes. Oo. Ayan, hingi ng tawad kung may dapat ngang ihingi ng tawad. Pero siguro mas maganda yung ihingi ng kaliwanagan. Ano ba yung nangyari? Bakit naging ganito yung pagtrato natin sa isa't isa? My dear mother-in-law. Lynn, maraming salamat ulit. Salamat din po, sir. Okay, Belle. Sige, move on tayo dito sa isa mo pang mas malalang problema na mukhang ito na nga yata. Ito na ba talaga yung naging dahilan ng hiwalayan ninyo nitong si John? Final na ba yung hiwalayan na yan? Yung sabi mong pakikipag-usap niya sa iba't ibang mga babae? Opo, bali, din nakipag-usap siya sa ibang babae. Ko. So ako naman, ang mali ko, gumanti naman ako. Napag-iwalay ako sa kanya ng tuluyan. Napag-iwalay na po ako. Ayaw na kami puntahan Ayaw niya rin akong kumbaga, kahit supportahan niya man lang ako, maging moral support sa asawa niya. Hindi niya ginawa. So ang ginawa ko, pinalitan ko siya. Ang pinalit ko naman, foreigner. Ngayon nanggagalaiti siya. Dahil? Nanggagalaiti siya sa akin. Kaya ayun, so nung nalaman niya yun, na galit siya. Ang ginawa niya, tinatry niya akong kuhanin pabalik. Nung nalaman niyang mayroon akong foreigner. Ayoko na, yung treatment niya sa akin kasi bukod kasi sa mama's boy siya, hindi siya provider na asawa.
nagiging breadwinner ako sa sa relationship namin. So, sabi na ako, mauubos lang ako pagka nagstay ako sa'yo. Tapos Okay. yun. Oo, pero syempre, An- kasal kayo. Ano nang Yun nga po, sitwasyon kasal ng nga po kami. kasal pa rin kayo at merong maghahabol? 'Di ba? Merong pwedeng Yun nga po. magkaso. Nagsasama na ba kayo ng Yun foreigner? nga po. Hindi po. Ano lang po yun. Bali na-kadate ko lang po. Naging boyfriend ko lang. Tapos, nung naging boyfriend ko yun, nagkaroon siya ng boyfriend na girlfriend na taga Mindanao. Mhm. So, yun na. Parang ano na. Naggantihan kayo. Nagkagulo na. Naggantihan. Opo, naggantihan kami. Oo. How mature ang inyong relationship? Oo. Opo yan. Napaka-mature, ano? Nagjowa ka, magjojowa rin ako. Ayan. Opo. Iniwan mo ko, Ginawa niya. iiwan din kita. Yan ang sinasabi. 'Di ba? Na mukha nga, kanina, nung medyo pumapabor nga ako, no? Doon sa, maganda na sinabi na ikasal muna kayo bago tuloy ang pagpapamilya. Mukha nga na may punto ka rin. Opo. Bel, ano? Oo, dahil parang minadali. Ha? Parang minadali Opo. pa itong pagpapakasal na ito at kita nyo naman. Yan yung yan yung naipit ka na lang sa gitna. 'Di ba? Dahil sa inakala mo, maganda rin naman talaga yung resulta, maganda rin naman yung intensyon mo. Pero sa ngayon, ikaw ba, kung mabibigyan ng pagkakataon at aayusin nitong si John yung buhay niya, kung sakaling siya ay magiging independent na rin, but of course, with respect pa rin sa kanyang mga magulang at mas magiging provider siya, may pag-asa pa ba mabuo yung pamilya? Kung sa side ko po, meron talaga kasi asawa ko yun eh. Alam ko hindi siya provider. Tinanggap ko siya nang ganun siya. Pero tingin ko po, like at this time, hindi na mabubuo kasi meron na siyang kinakasama. Kasi may 2 years na rin kami hiwalay eh. So, ako wala akong kinakasama. Wala akong boyfriend. After nung naging boyfriend ko na Navy, ala na. Wala Tinigilan na ko rin na yun. yun. Bumalik ako sa kanya. Wala na yun. Bumalik ako sa kanya, kuya. Tapos ang ginawa ko, bumalik ako sa kanya. Doon naman niya ako, gumanti na naman siya. Girlfriend niya yung katrabaho niya. So, ayun. Hanggang ngayon, sila pa rin nung katrabaho niya. Hindi niya na talaga kami nilingon na niya. Although, tinry kong ayusin. Pero siya ayaw na niya. Nag-push through na talaga siya dun sa babae. So, ayun. Sila na ngayon. Kasama. Sa bahay ng parents niya. Oo. Ayan. Ibig sabihin, ayaw na lang. Ayaw na lang rin talaga. Ayaw. Nga lang, komplikado ang sitwasyon dahil sa kasal kayo. Merong pwedeng makasuhan ng concubinage. Meron ding pwedeng Meron. makasuhan ng adultery. Ikaw ba gusto mong Adultery. i-exercise yung karapatan mong yan? Ayoko na po kasi gusto ko na lang matahimik kami pareho. Parang kung ipapakulong ko kasi siya, para ko na rin yung sinaktan ko yung sarili ko kasi ayoko makita siya na sa ganung sitwasyon. Ayoko makulong siya as much as possible. Kaya nga po hinahayaan ko siya eh. Kaya lang yun nga, may times na natitrigger ako kasi ini-stalk pa nila ako nung live-in partner niya. Tapos may message pa ako sa Facebook ng babae about sa sustento ng Anong sustento ng mini-message nung babae? Anong pakialam niya sa pangyayari? Sabi niya, pinapressure ko daw sa sustento yung asawa ko. Sabi niya pa, maging grateful daw ako na nag-aabot yung asawa ko. Pero may mintis kasi yun eh, kuya. May mintis. So, may ibang mantis siya nagbibigay. Kaya mini-message ko, syempre yung asawa ko. Tapos, si babae, sabi niya, huwag mo i-pressure si John. Sabi niya, huwag mo i-pressure si John. Magpasalamat ka. Buti nagsusustento pa sa'yo. Sabi ko, Bel, ilang daang libo ba yung isinusustento ni John? magkano lang po yun? Ano lang po yun? Nasa, minsan 8,000 kada 8,000 buwan. 8,000 kada 8,000. buwan, may sablay pa. Opo, minsan may sablay pa. January, February, di siya nagbigay. Kaya nga, mini-message ko siya. Then this month, nagbigay siya
awa ng Diyos. Pero may galit pa yun sa side ng babae. Ay, yung mga ganyan ha, kapag kayo yung sabit sa isang relationship, bagaman kayo ang pinili na samahan, 'di ba? Nako, hindi ba dapat siya maging grateful, hindi siya nakakasuhan yung mga babae na ganito? Oo, yung mga kabit. 'Di ba? In short, kabit pa rin eh. Kahit pa ikaw na yung mas mahal. Masakit na salita. Kahit na sa'yo pa yung totoong pagmamahal, nga lang sa mata ng Diyos, sa mata ng batas, ay hindi po kayo ang legal na asawa. Mapababae ka man o mapalalaki, kabit ka. Huwag ka makikialam sa usapan ng may asawa. Doon sa mag-asawa. 'Di ba? Wag masyadong matapang din naman. Na maging grateful ka na lang, buti nga inabutan ka pa eh. 'Di ba? Pero bakit nga kasi wala kayong kasunduan nitong si John, na black and white o Ayoko yung po kasi- documented? Nung nag-usap kami sa barangay, lately lang kami nag-usap sa barangay, February lang. Pero yung mga before po, Kuya Poy, hindi ko siya inaobliga talaga ng kailangan ganito ibigay mo monthly. Hindi ko siya inaobliga kasi iniintindi ko siya na may times na may utang siya, kailangan niyang bayaran. Pero hindi na pala utang ang binabayaran. Sa babae na pala napupunta yung May ginagastusan. So Ngayon, ngayon, ginagastusan, tapos pinopost ni babae sa Facebook. So, doon ako na, talaga, sabi ko, doon, that time, inobliga ko na talaga siya, Yeah. nagpunta kami sa barangay. at karapatan mo yun bilang isang ina ng bata na anak din niya. 'Di ba? Opo. Dito ba sa mga pangyayaring ito, mas alam mo na yung karapatan mo rin at karapatan lalo na ng anak ninyo nitong si John? Opo, sabi ko nga doon sa babae, hindi ko kailangan na, although thankful ako, sabi ko, hindi ko kailangan na ipanlimos yung sustento ng anak ko. Kasi karapatan niya yan. Sinong magsasabi sa papa niya, sinong maglalaban sa karapatan niya ng sustento kung hindi ako na nanay? Hindi Tama. na nga po binibisita yung anak ko eh. 8 months na po. Hindi niya binibisita. Tama. Oo. At ikaw, gugustuhin mo pa ba na bisitahin yung isang bisita na ilang beses mo nang inimbita, pinipilit mo na, nagkataon, tatay lang naman siya. Nung bata, ayaw pa rin pumunta. Pipilitin mo pa ba yung tao na ganun? Ibig sabihin nun, ayaw magpakita. Ayaw po talaga. Ayaw Hindi mo. po, sabi niya ako daw ang dahilan. Ayaw daw akong makita. Okay. Kaya daw di siya pumupunta. Pero ikaw naman, in the future kasi, concerned lang ako, Bel, dahil kung ikaw ay, kung sakali nga, hindi na talaga kayo magkakabalikan, papaano ka naman? Wala kang gustong gawing hakbang na, to protect you sa future kung sakaling pumasok ka na sa isang relationship at gusto mong i-level up na yun, makita mo yung katapat mo, wala, nandyan pa rin yan. Si John, ang kwento ni John. Nag-ano na po ako ng mag-annulment. Kasi po, ayoko na siyang kasuhan. Gusto ko na lang mag-annulment. Kasi in the first place, hindi talaga hindi siya mentally and emotionally incapacity na mag-asawa. Kasi hindi siya ganun ka. Yeah. Hindi na kayang mag-lead ng family. Oo. Nakikipag-usap ka na? Opo, may kausap na akong lawyer. So, Ay, salamat. malapit na. Malaki po kasi yung malaki Yes, yung medyo. asking price niya. Pero, Oo. Pero mas maigi na gumulong na yung bola, kumbaga ay umpisa Opo. na yung proseso kasi 'di ba sa pag-edad mo, sa paglaki ng bata, mas lalaki ang mga responsibilidad. Hindi naman pwede na siya ay enjoy tapos ikaw naman piit na piit doon sa mga hakbang mo rin para sa sarili mo and your life is anong tawag mo rito? Parang on hold. Nang dahil sa kanya. 'Di ba? Hindi naman pwede na naka-pause ka. Sige, nagtutuloy nga ang buhay mo pero hindi ka maka-move on. Dahil sa mas mature yung pagtingin mo doon sana sa kasal ninyo. Hindi ba? Opo. Yun nga, sabi nila, ko daw, parang, simulan ko na mag-annulment para makalaya daw ako. Sabi niya, bata ka pa naman, hindi ka naman pangit, may itsura ka naman.
diba? Ba't di mo palayain yung sarili mo? Eh, mukha naman daw sigbin yung asawa ko. Oh, sino Sabi nagsabi nito? Ano, may post kasi ako sa TikTok. Tapos, ang dami ng comments. Sabi, sigbin naman yung asawa mo. Sabi gano'n. Okay, Hindi sige. naman daw pogi. Oo, kahit na hindi, wag na tayong bumaba doon sa usapin na ano no, nagkakalaitan na imagine mo siya ang ano, isipin mo na lang siya yung tatay ng anak mo at minsan sa buhay mo minahal mo itong taong ito ng todo-todo. 'Di ba? Nagpakabaliw ka pa nga at talaga namang pinakasalan mo pa siya. 'Di ba? At ang pagpapakasal ay isang malaking desisyon. Hindi yan dahil sa in love na in love ka or hindi dahil sa ikaw ay nabuntis, magpapakasal ka na. Hindi ganoon 'yun. 'Di ba? Nakita mo na yung diferensya, Bel? Oh, na dahil sa mukhang magkarugtong nga talaga eh. May nakialam sa desisyon ninyo noon, 'di ba? Na nagtulak sa kung nasan kayo ngayon. Pero wala nang sisihan. Wala nang sisihan. Mukhang gumawa na rin ng desisyon itong si John. Hindi ko alam kung may basbas ito ng nanay niya na makipagrelasyon sa iba. Meron po. Kasi Meron. yes, Kasi ito. nandun sila sa bahay nila. Doon na rin nakatira. Apo, doon po nakatira ako. Saan kami natutulog noon. Oo. All the more na sabihin na nating justified yung desisyon mo na umalis na nga doon sa ganong klase ng bahay. Kasi ang isang matinong magulang, susubukin yan na ayusin, gabayan yung kanyang anak na kasal. 'Di ba? Sa ikaw. Kaya nga kayo kinasal, ibig sabihin, tinanggap ka bilang anak na rin niya. 'Di ba? Nga lang, nang dahil sa problema na hindi na hinanapan ng solusyon bagkus nakipagmatigasan pa, all the more na mukhang tama talaga yung desisyon mo na iwanan na yung tahanan na yun kung saan nandun nga yung sabi mo ay yung mother-in-law mo na parang kakaiba rin ang pakikitungo sa'yo at yung anak niya nakakaiba rin mag-isip dahil nga mukhang hindi pa nakakaalis doon sa dibdib ng kanyang nanay. Ilang taon na yon? Si John? Magte-30 na po this year. Magte-30 na si John pero masakit man, nakakainsulto pero mukhang pasusuhin pa ng nanay. Ganyan ho talaga yung 'di ba nakaka-insulto na pakinggan pero mama's boy. Iba yung may respeto talaga tayo sa mga magulang natin, 'di ba? Sa paggabay nila sa mga desisyon natin, pero iba rin yung hindi tayo makagawa ng desisyon natin para sa ating sarili, lalo na kung bubuo na tayo ng sarili nating pamilya. Okay, Bel, sa likod ng lahat ng mga pangyayari sa buhay mong ito, ano ang gusto mong mensahe na ipabatid para dito na lamang kay John sa ikaayos ng buhay ng anak ninyo at yung sayo rin? Bel, go ahead. Ang tanging message ko lang sa'yo dyan, sana kung ano yung pinili mo na daan na lakaran, kung yan na talaga yung desisyon mo, tatanggapin namin ng anak mo. Magiging masaya ako. Kung gusto mong bisitahin yung anak mo, welcome ka naman sa amin. Hindi naman kita pinipigilan. Ang gusto ko lang sa'yo na ma-realize mo na hindi lang ako yung dapat na, hindi para sa personal gain ko to para sa anak mo. Kasi yung anak mo may hinihintay na tatay. And yun, kung makarealize ka man someday, pwede mo kaming kontakin. Hindi kita binlock on purpose. Para may time ka may way ka pa rin para mag-reach out about sa anak mo. Pero kung sa akin lang, nakamove on na ako sa'yo, wala nang kahit ano, maging masaya ka, yan lang ang gusto ko sa'yo. And sana kung ano yung decision mo, panindigan mo na lang yan. So, yun lang. Yun lang po, Kuya Paul. Bel, ilang beses mo sinabi na bisitahin mo yung anak mo, punta mo yung anak mo. Sigurado ka ba na yung bata ang gusto mong makita nitong si John o talagang meron pang katiting na pag-asa na magkita naman tayo? At least nandito. Umaasa ka pa ba na pagka nakita niya yung bata, mag-iiba pa yung mga desisyon na ginawa niya sa buhay niya? Medyo may konting hope pa, Kuya Poy. Pero kasi tanggap ko naman talaga kung anong klaseng tao siya. Kahit na hindi siya competent sa buhay talaga.
tinanggap ko yun kahit ako yung ano. Pero, ayaw na niya eh. So, pero kung ano siya, babalik siya or ano, pag hindi pa approve yung annulment ko, sige, bumalik siya. Wala naman ako, hindi ko sinasarado yung pinto kasi kasal kami. Naniniwala pa rin talaga ako sa kasal. Pero, alam mo, ito lang ang may papayo ko sa iyo, Bel, ha? At sa mga katulad ni Bel, alam ko naman na komplikado, napakahirap po ng desisyon na ikaw ay mapakasal sa isang tao. At napakahirap din na humarap sa mundo na ikaw ay parang namali ng desisyon at kinakailangang hiwalayan ang isang tao. Pero, alam mo, hindi pwede sa buhay yung urong sulong. Hindi pwede yung magpapakasal pero hindi kayang panindigan. Hindi rin pwede yung, oo nga, pinakasalan, iniwanan ako, makikipaghiwalay ako, pero pag bumalik, hindi na lang. Make a stand. Take a stand. Bel, ha? Oo, kailangan maging firm ka doon sa desisyon mo. At least, kapag ka nagkaharap na naman kayo at nagkita nitong si John, siguro nga, ipagpapalagay ko na lang ha, na kaya hindi pa kayo nagkikita, nagkakaharap ulit, baka binubuksan mo na naman yung sarili mo ha, na sa isang sakit sa dibdib. Opo, baka nga alam ni Lord, masasaktan na naman ulit ako. Masasaktan ka na naman dahil parang umaasa ka pa rin talaga. Diba? Pero alam mo, sa mga ganitong pagkakataon, kailangan ikaw ay merong paninindigan. Ha? Merong paninindigan. At ipagpatuloy mo ang pananalangin at paghingi ng payo sa mga tao na mapagkakatiwalaan mo. Okay? Hindi kailangan doon sa mga comments sa social media. No. Ang nanay mo, ang tatay mo, silang mga hindi ka iniiwan sa lahat ng mga mali at tamang desisyon mo sa buhay. Sa kanila ka mas makinig. Sa kanila ka dapat mas matuto. Ano po ba ang dapat kong panindigan? Hindi na lang dapat yung sarili mo. Kasi parang ang dating sa akin, ginagawa mong front yung bata para makuha mo ulit yung tatay niya. Pangit man, ano? Na parang sa tingin ko, pero may tama ba si Kuya Poy? Ha? Tama ba ng bahagya? Medyo po. Medyo pero nga po, both para sa amin ni baby, para sa amin dalawa. Yeah. Kasi naghahangad ako ng complete family. Yun lang naman po. Pero kung hindi naman din kaya na. Totoo. Okay lang din. Totoo. Kumbaga hanggang doon sa kahuli-hulihang tsansa ay gusto mong i-exhaust, ano? At gusto mong i-explore. Meron ba talaga o wala na? But sometimes, hindi mo na kailangang hintayin yun. Ikaw na ang magsasabi for you to really move on. If it's a no, it's a no. If it's a yes, yes. Walang maybe. No. Ha? Sa pagdedesisyon sa buhay, hindi pa pwede yung maybe, hindi pa pwede yung or, hindi ka pwedeng gumitna. Kaliwa o kanan lang. 'Di ba? Wala mo nang dediretso, babangga ka, mas masakit 'yun. Bel, maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon para sa amin na marinig itong kwento mo dito sa ating H2H Confessions. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.